everyone, this is Unsaid Thoughts. And for today's episode, I'm going to be reading a Tagalog Reddit story from the community of My Chest PH. Paano ko napatahimik ang CCTV ng barangay namin gamit ang reverse psychology? Gusto ko lang mag-share kasi hanggang ngayon, natatawa pa rin ako tuwing naaalala ko. Sino ba namang walang kapitbahay na chismosa, di ba? Sa amin, ang reyna ng mga marites ay si Aling Susan. Literal na 6 a.m. pa lang, nakapwesto na siya sa tapat ng gate nila na may hawak ng alis-tambo. Pero hindi naman nagwawalis. Ginagawa lang props. Lahat ng dumadaan sinusundan niya ng tingin. Mula ulo hanggang paa. Nitong mga nakaraang buwan, napag-initan niya ako. Late na kasi ako madalas umuwi gabi-gabi. Mga 10 p.m. or 11 p.m. na dahil sa projects at gym. Isang araw, narinig na lang ng mama ko sa palengke na kesyo sumasama raw ako sa kung sino-sinong mayaman. Kaya gabi na ako umuwi at may pambayad sa gym. Grabe. Doon talaga ako napikon. Imbis na sugurin ko at nakipag-away, which is gusto niya para may bagong chika, naisipan kong gumawa ng counter-attack. Noong isang hapon, bago ako umalis ng bahay, nakita kong nakabantay na naman siya sa tapat. Nagkunwari akong may kausap sa phone. Sinadya kong lakasan ng kaunti yung boses ko. Sapat lang para marinig niya habang naglalakad ako palapit sa gate namin. Pare koy, oo. Nakuha ko na yung pera. Grabe. 15 million pala talaga yung mana ko kay Tito sa abroad. Nakadeposito na sa account ko. Pero pakiusap. Huwag mong sasabihin kahit kanino ha. Lalo na kay Aling Susan na kapitbahay ko. Alam mo naman yun. Mukhang pera. Nakautangan ako bigla. Uhingan ng balato. Itago muna natin to. Saktong pagkasabi ko nun, lumingon ako sa kanya sabay iwas ng tingin na parang nagulat na nandun siya. Dali-dali akong sumakay ng tricycle habang si Aling Susan, nanlalaki ang mga mata at halos mabitawan yung hawak niyang walis. Hulaan niyo kung anong nangyari pag uwi ko kinagabihan. Pagpasok ko pa lang sa pinto, tawang-tawa si Mama. Sabi niya, gabi pa lang daw, may 3 kapitbahay na kumakatok sa amin para mangutang ng pampagawa ng bubong o pambayad sa tuition. May mga nag-text pa sa akin na malalayong kamag-anak na biglang nangangamusta. Kalat na kalat raw sa buong compound na bigla akong naging milyonaryo dahil sa mana. Kinaumagahan, lumabas ako ng bahay na may hawak na printout. Screenshot ng bank account ko na may laman na 158 pesos. Saktong nag-uusap sila Aling Susan at yung mga nangungutang sa labas. Nilapitan ko sila. Hala, Aling Susan, kayo po bang nagkalat na may 15 million ako? Grabe, sana nga totoo. Ito po 158 pesos lang laman ng account ko. Kung gusto nyo, hati-hati pa tayo rito sa barya ko. Lahat ng kapitbahay na umaasang makahiram ng pera napatingin ng masama kay Aling Susan. Napahiya siya ng todo kasi napatunayan na lahat ng gumagawa lang siya ng kwento. At hindi mapagkakatiwalaan ang bibig niya. Galit na galit sa kanya yung mga umaasang makakautang. Ayun, simula nun, tuwing dumadaan ako sa tapat nila, bigla siyang busy sa pag-scroll sa phone niya. O kaya pumapasok agad sa loob ng bahay. And that's it for our latest episode in Unsaid Thoughts. Thank you for listening and have a great day.